Mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako ang inyong ika-18 tagapag-ulat at ang tatalakay natin ay tungkol sa ika-18 modyul, ang paglinang ng kasanayan sa pakikipanayam. Ito ay isang proseso ng pagpapabuti ng mga kakayahan sa epektibong pakikipag-usap at pagkuha ng impormasyon mula sa isang tao o grupo. Halimbawa, paghahanda. Mahalaga ang maayos na paghahanda bago ang pakikipanayam. Pagbuo ng tanong. Gumawa ng mga tanong na malinaw at tuwiran. Iwasan ang yes or no na tanong. Kailangan magtutok sa mga tanong na humihikayat ng malalim na sagot tulad ng paano at bakit. Pakikinig. Ang mahusay na pakikipanayam ay nangangailangan ng epektibong pakikinig at bigyan ng buong atensyon ang kausap at ipakita ang interes ng kanilang sinasalaysay. Paglinang ng empatiya, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa nararamdaman at opinyon ng kausap. Ito ay makakatulong upang mas maging komportable sila sa pagbabahagi ng impormasyon. Kailangan maging maingat din sa paggamit ng wika ng katawan. Ang tamang eye to eye, pagngiti at positibong kilos ay nakakatulong upang maging mas magaan ang pakikipag-usap. Huwag matakot magtanong ng mga follow-up na tanong batay sa sagot ng kausap at upang makuha ng mas malalim na impormasyon. Matapos ang pakikipanayam, mahalagang ayusin at suriin ang mga nakuha mong datos upang magamit ito ng epektibo. So, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa maraming larangan tulad ng journalism, human resources at pananaliksik at makakatulong sa pagbuo ng mas mahalagang komunikasyon at impormasyon. Uri ng pakikipanayam ayon sa bilang ng taong kasangkot at konteksto. Una, isahan o individual na pakikipanayam o individual interview. Ang individual na pakikipanayam ay isang epektibong paraan upang makakuha ng detalyado at personal na impormasyon mula sa isang tao sa pamagitan ng direktang pakikipag-usap ng harapan. Sa pangalawa, pangkatang pakikipanayam o group interview. Ang pangkatang pakikipanayam ay isang epektibong paraan upang suriin ang iba't ibang aspeto ng kasanayan at personalidad ng mga interviewee sa isang kolektibong setting. Tiyakan at di-tiyakang pakikipanayam o directive or non-directive sa tiyakang interview. Ang mga tanong ay sasagutin ng tiyakan ng interviewee. Ang tiyakang pakikipanayam ay nakatuon sa pagkuha ng tiyak na impormasyon sa pamagitan ng kontroladong pagtatanong, habang ang di-tiyakang pakikipanayam ay nagbibigay ng daan para mas malayang magpahayag ang mga pananaw at karanasan ng interviewee. At halimbawa sa tiyakang pakikipanayam, mga survey na may particular na tanong na nais malaman ang tiyak na sagot, at ang halimbawa naman ng di-tiyakang pakikipanayam ay ang pananaliksik sa mga karanasan at pananaw ng mga tao tungkol sa isang tiyak na isyu. Pang-apat, masaklaw na pakikipanayam o
interview. Ang masaklaw na pakikipanayam ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkuha ng malalim na komprehensibong impormasyon mula sa isang tao na nagbibigay daan upang mas maunawaan ang kanilang opinyon o paniniwala sa loobin at filosofiya sa buhay. Uri ng pakikipanayam ayon sa anyo. So, may dalawang anyo ang pakikipanayam. Una, ang formal at pangalawa, ang di formal. So, ang formal na pakikipanayam ay sistematikong inihahanda at isinasagawa sa isang kontroladong setting na may malinaw na schedule at istruktura. Samantalang ang di formal na pakikipanayam sa ikalawa, ang di formal na pakikipanayam ay naganap ng walang masusing paghahanda o schedule, kaya't mas natural at casual lang ang usapan. At halimbawa ng formal na pakikipanayam, ang formal na pakikipanayam para sa trabaho, akademikong pananaliksik o mga legal na interview. At ang halimbawa naman ng di formal na pakikipanayam ay pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa kanilang karanasan o casual na usapan sa isang pangyayari. So, ito yung mga halimbawa ng uri ng pakikipanayam ayon sa anyo. Uri ng pakikipanayam ayon sa layunin. Una, pakikipanayam na nagbibigay kabatiran o informative. Ito'y isang uri ng panayam sa isinasagawa upang makakuha ng mahalagang impormasyon mula sa isang taong may karanasan o kaalaman sa isang pangyayari. At pangalawa, opinion interview. Layunin ng ganitong panayam na malaman ang pananaw sa loobin o pagsusuri ng taong ini-interview tungkol sa isang pangyayari. Madalas na kinukuha ang opinyon ng mga eksperto upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa isang usapin. At pangatlo, lathalain o feature interview. Ang ganitong uri na pagsulat ay nagtatampok ng mga personalidad, kanilang mga kontribusyon at mga aral ng maaaring makuha mula sa kanilang mga karanasan sa buhay. At mungkahing hakbangin sa pakikipanayam. Ang mga sumusunod ay mga hakbanging dapat isaalang-alang sa pakikipanayam tungo sa matagumpay na gawaing ito bago mag-interview. Una, ihanda at balangkasing mabuti ang mga taong batay sa layunin ng interview. Bago ang aktwal na interview, mahalaga na magbalangkas ng mga tanong na may kinalaman sa layunin at interview. Dapat itong magsilbing gabay sa pag-uusap at makakatulong sa pagkuha ng mahalagang impormasyon mula sa interviewing. At pangalawa, pumili ng interviewing nagtataglay ng mga katangiang natalakay. Mahalaga rin na pumili ng
maingat ang taong in-interview upang tiyakin na sila ay may kaugnayan sa paksa ng interview at mayroong mahalagang impormasyon o karanasan na kanilang maibahagi. Sa ikatlo, itakda ang interview. Alamin ang availability at nais na lugar at oras ng interviewee. Bago sa mismong interview, mahalaga ring itakda ang tamang oras at lugar na panayam. Dapat alamin ang availability ng interviewing at siguraduhin ang lugar at oras ng interviewee ay angkop at komportable para sa pareho sa interviewer at interviewing. So dahil sa pamagitan ng maayos na paghahanda bago mag-interview, mas maging epektibo at produktibo ang proseso ng panayam at mas malaki ang posibilidad na makakuha ng mahalagang impormasyon at kaalaman mula sa interviewing. At pang-apat, magsuot ng angkop na damit, magdala ng notebook at panulat. So, kailangan talaga formal ang iyong kasuotan sa pag-i-interview at dumating ng mas maaga kaysa itakdang oras sa napagkasunduang lugar. So, kailangan talaga na mas maaga ka dumating. Habang nag-i-interview, una, magpakilala ng buong pamitagan at sabihin ang pakay at huwag magpanggap. Mahalaga nang magpakilala ng maayos at buong paggalang sa simulang interview. Dapat ipaalam ang layunin ng interview at maging tapat sa pag-uusap. Pangalawa, maging masigla, magkaroon ng tiwala sa sarili at magpakita ng kawilihan. Sa panahon ng interview, mahalaga ang pagpakita ng sigla at tiwala sa sarili. Dapat maging tuwiran at magkaroon ng kawilihan sa pagtatanong upang makuha ang pinakamahalagang impormasyon mula sa interviewee. At pangatlo, maging tuwiran at matalino sa pagtatanong at iwasan ang mga tanong na sinagot lamang ng oo at hindi. Mainam din na buo na isipan at halos lahat ng mga itatanong. Mahalaga ring maging mabuting tagapakinig sa panahon ng interview. Kailangan kumuha ng sapat na tala mula sa sinasabi ng interviewee upang maipakita ang tamang respeto at interes sa kanilang saloobin at karanasan. Sa pang-apat, huwag kontrolin ang kinakapanayam at huwag gamhalain o putulin ang pagsasalita ng interviewee. Dapat respetuhin ang kanilang opinyon at pananaw. Sa ikalima, makinig ng mabuti sa sinasabi ng interviewee at kumuha ng sapat na tala mula sa kanilang sinasabi. Kung gagamit ng recorder sa panahon ng interview, mahalaga na humingi ng pahintulot mula sa kinakapanayam. Dapat igalang ang kanilang
desisyon. At ika-6, huwag labis na pakahon sa mga inihandang gabay na tanong, subalit umiwas din sa paglihis sa inihandang paksa ng interview. Sa pagkatapos ng interview, mainam na magbigay ng pahiwatig na nais pang makabalik sa kinakapanayam para sa karagdagan pang mga impormasyon at kaalaman mula sa interviewing. At pang-7, iwasang mas marami pa ang sinasabi ng interviewer kaysa interview. So dapat talagang iwasan ang maraming sinasabi ng mga interviewer o tayong nag-i-interview. Ika-8, maging handa at alisto sa mga di inasahang pagbabago likha ng panayam. At pang-9, kung gagamit ng recorder, humingi na muna ng pahintulot sa kinakapanayam. Gaya ng sinasabi ko kanina na dapat humingi ng pahintulot at dapat nating respetuhin ang kanilang desisyon. Ika-10, magbigay ng pahiwatig na sana ay pahintulutan pang makabalik sa kinakaharap. Gaya ng sinasabi ko kanina na magbigay ng pahiwatig na makabalik ka pa doon at para sa mas maraming karagdagan na impormasyon. Pagkatapos ng interview, huwag kalimutan ang magpasalamat bago umalis dahil ito ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa oras at impormasyon na ibinabahagi ng interviewee. Pangalawa, iayos ang mga datos o impormasyong na itala. Pagkatapos ng interview, mahalaga na ayusin at linisin ang lahat ng impormasyon at datos na nakuha mula sa panayam. Dapat itong maayos at organisado at maayos na naitala para sa posibleng pagsusuri o paggamit ng hinaharap. Pangatlo, kung nakatype ang interview, i-transcribe agad ito. Kung ang interview ay nakabase sa audio recording, mahalaga na agad itong i-transcribe at upang magamit sa pagsusuri o paglilinaw ng impormasyon mula sa interview. Ika-4, sakaling may alinlangan hinggil sa kawastuhan ng tuwirang sinasabi ng interviewee, makipagkita o makipag-ugnayan agad sa kanya nang sa ganon ay maliwanagan at nang maiwasang ma-misquote ang interview. Kung sakaling nag-alinlangan o hindi tiyak sa anumang bahagi ng interview, mahalaga na makipag-ugnayan sa kinakapanayam upang linawin ang mga detalye at maiwasan ang magkaroon ng maling interpretasyon sa kanilang pahayag. Sa pang-5, hanggat maaari, maganda ring bigyan ang interviewee ng kopya ng transkripsyon ng kanilang interview. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang transparensya at respeto sa kanilang mga saloobin at pahayag. Sa pamagitan ng mga hakbang na ito ay pagkatapos ng interview, mas madali ang proseso ng pagsusuri at pagsasali ng impormasyon mula sa interview at mas mapanatili ang mas maayos na ugnayan sa pagitan ng interviewer at interviewee. Pagpili ng i-interviewin.
So, ang mga pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng taong kakapanayamin ay ang kanyang authority hinggil sa paksa ng pag-aaral. Kaya naman, nararapat na siya ay una, may malawak na kaalaman. Ang interviewing napili ay dapat may malawak na kaalaman sa paksa pag-aaral, sa paksa ng pag-aaral. Ito ay upang masigurado na ang impormasyon na ibinibigay nila ay may batayan at kaalaman sa larangang kanilang pinag-uusapan. Sa pangalawa, may sapat na kaalaman sa paksa ng pananaliksik. Mahalaga rin na ang interviewing napili ay may sapat na kaalaman sa mga pamamaraan ng pananaliksik. Dapat silang may kakayahan na magbigay ng mga tiyak na impormasyon na makakatulong sa layunin ng pag-aaral. At pangatlo, may authority sa magbibigay ng mga hinihinging datos, impormasyon. Ito'y ang interviewing napili ay dapat may otoridad sa pagbibigay ng mga hinihingi at kinakailangang datos at impormasyon. Dapat silang may kakayahan na magbigay ng mga tiyak na impormasyon na makakatulong sa layunin sa pag-aaral. At sa pang-apat ay reliable. Ang napili para sa interview ay dapat na maging reliabling pinagkukunan ang impormasyon na kanilang ibinabahagi ay maging tiyak at totoo. So, sa pamamagitan ng maingat na pagpili, ng taong interviewin, mas mapadali ang prosesong pagkuha ng impormasyon at datos na makakatulong sa pag-aaral o pananaliksik. So, ang pagtiyak sa otoridad, kailangan at kaalaman at reliabilidad na interviewing ay mahalaga upang maging epektibo at makabuluhan ang kanilang makabuluhang interview. Ito ang pagwawakas sa aking pag-uulat at muli mapagpalang gabi sa lahat.